Lalo na yung sa mga lane-lane, no? Hindi naman talaga lahat perfecto, no? Yan. Pero wag namang obvious na obvious. Katulad nun, no? Nakalagay na nga, no U-turn dun sa area na yon, pero nag-U-turn ka pa rin, no? Para hindi ka na lumayo masyado. So yun, no? Hirap talaga sa buhay talaga, no? Ayun lang. Nawala na si Utoy. Bibigyan sana natin ng wala na. Wala. Init. Sabi nga daw nila bakit tayo magbibigay daw sa mga ganong kabataan na nasa kalsada, no? So, pagka binigyan kasi natin sila, magi-stay nga sila sa kalsada at manglilimos na lang, ano? Kumbaga parang yun na lang yung gagawin nila, maglimos na lang. Actually, ganun din yung pananaw ko, kaya sila minsan pagka nagbibigay tayo, nandyan lang sila, no? Pero habang tumatagal, na-realize ko rin, no? Wala silang source of income or wala talaga silang way or kumbaga parang may isa lang magtitiwala sa kanila para makapagtrabaho man lang kahit wala silang tinapos para yun nga makasurvive man lang sa buhay. So kung meron lang isang tao na magbibigay sa kanila ng chance o government na magbibigay ng chance sa kanila para makapag-negosyo or hanap buhay, so yun, sana ganun sana yung sa government natin na merong tulong na maibigay sa mga hirap talaga na lalo rin mga naglilimos, mga hikaos, mga ating kapatid na badyaw, yan. Parang naalala ko lang yung sa Hunter x Hunter, yung kay Razor, no? Mahilig kasi ako manood ng cartoons, no? So sabi nga niya, patapon na daw yung kanyang buhay. So, nung nakilala niya si Jigs, nagtiwala ito si Jigs Flix at pinagkatiwalaan yung kriminal at patapon na buhay na isang tao lang yung magtiwala sa kanya at yun nga, no? At napagkatiwalaan naman sa Razor para bumuo o isa sa mga nag-create noong Grid Island. Yan. Ang daming kwento ni Kuya Bay, no? Yan mga kabay. Diyos ko. So sa konting barya, konting halaga, at least kahit pa paano makatulong sana yun sa kanya. And then yun din sana, no? Sana hindi siya mapariwala dahil sa hirap ng buhay, no?